Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. At kayo po ba ay masaya na nasa bahay po kayo ng Panginoon? Amen. Sabi po ng Bible sa Psalm chapter 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. At kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat maulan, napakalakas po ng ulan. Kanina madaling araw, gising na po ako at lumuhod na po ako sa Panginoon. At nagpipray po ako, Lord, sabi ko, you are powerful. At alam ko, kaya mong kontrolin ang panahon. At nagpray po ako na huminto ang ulan. But at pagkatapos noon, hindi man po huminto, pero humina naman. Amen? Pero higit sa lahat, hindi man po huminto ang ulan, pero salamat, nandito pa rin po kayo. Amen? Kasi the very reason kung bakit nagpipray ako huminto para walang maging hadlang sa pagpunta nyo. Pero one thing I've seen po, na kahit umulan, ay pumunta pa rin po kayo sa bahay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa Panginoong Diyos. At sa mga bisita po namin, nandito, alam ko marami na po sa inyo ang nag-invite sa birthday, marami na po sa inyo ang nag-invite po sa mga gatherings, pumunta sa mall, pumunta sa beach. Pero alam niyo po kapatid, yung tao na nag-invite sa inyo na pumunta sa church ay tunay na nagmamahal po sa inyo. Amen? Mahal na mahal po namin kayo at the very reason kung bakit po namin kayo inimbitahan, hindi para ipasok po namin kayo sa reliyon, no? Sapagkat naniniwala po kami, what our people need today is not religion but a right relationship with the Lord. Amen? So yan po ang pinakailangan po natin, no? Hindi naman po porke ito pong Higher Ground Baptist Church, hindi naman po sa mga Baptist, hindi porke Baptist ka, ligtas ka. Amen? Ang pinakamalaga po yung pananampalataya natin sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya po ngayong umaga, forget about our religion. Amen? Because hindi po religion, wala pong religion talaga. Sabi po ng Bible, John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Kaya our goal as a Baptist is not to be known, but to make Jesus known. Amen? Para hindi po para makilala kami, kundi para makilala po si Jesus Christ. Because nowadays po, pasama na po ng pasama ang mundo po natin. At ano po, alam niyo po anong kulang? Kung titingnan po natin, yung mundo natin sumasagana, gumaganda ang technology. Pero bakit kung kailan gumaganda lahat, sumasagana, doon nagiging masama po ang mundo natin. Because why? Ang pinakakulang sa tao, walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Kaya po sana ngayong umagang po ito, itong celebration na ito, ay maging reminder po sa atin kung gaano po kahalaga ang Diyos sa buhay natin. So let's bring back God sa buhay natin. Amen? Nawawala na siya. Marami na tayong pinagkakabalan. Busy na tayo with many days. Pero ibalik po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Sapagkat ako po ay naniniwala kung gusto natin maging successful, maging maayos ang buhay po natin, ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang ang dahilan. Amen? Kaya ngayong umaga po ito, maybe some of you ay nawawalan ng pag-asa. Nandito walang pag-asa, hindi makatulog sa dami ng problema, but I just want to know that Jesus is always has the answer. Amen? Jesus is the answer Himself po sa lahat po ng problema, pagsubo po natin. Kaya ngayong umaga po ito, hindi po namin, we're expecting a lot of visitors, pero we exceed po sa expectation po namin. Okay? Kaya po pa sa mga members po ng church, kung kaya nyo magtiis ng 3 oras na preaching mamaya, hindi naman 3 oras, okay? At magtiis muna po tayo kung kailangan po nating tumayo. So ngayon po umaga, tayo po lahat ay tumayo at nais po nating simulan ang pananambahan po na ito sa pamamagitan po ng panalangin. So mag-pray po tayo at hayaan po natin yung Diyos ang mag-prepare na ating puso at bigyan tayo ng puso na talagang merong pagpapakumbaba, puso na ready na mag-worship po sa Kanya. At anawa, alam ko na God is not looking on the outward appearance, but God is looking on the heart. Kaya ngayon po umaga po ito, hayaan po natin yung Diyos na mag-prepare po sa ating po mga puso. Good morning! Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Awitin po natin ang second stanza na. Ready? All my heart, Him I give. Amen. In His blessed, ever His praises sing. Love so mighty and so true, there is my soul best song. Faithful, loving service to Him belongs. John 3:16, amen. John 3:16, when nothing else could help. John 3:16, John 3:16, John 3:16, when nothing else could help. John 3:16. Third stanza. I want to be faithful.
palakpakan po natin muli mga bata. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon. So, every first Sunday po ay umaawit po sila sa aming church. At kung may mga kids po kayo, pwede nyo po silang isama. And every first Saturday, meron silang practice ng anong oras? Alas 3 ba? Alas 3. So, tapos noon, pagka Sunday, sila po ay aawit po sa Panginoon. So, if you want your kids po to be involved sa ganitong pagkakataon, sa welcome po sila. At naniniwala po kami na ang mga bata, sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So mahalaga po na ang bata meron din siyang alam na salita po ng Panginoon. Okay? And this morning, we have a lot of visitors, hundreds of visitors ngayon po umaga. At hindi ko pa alam paano po natin sila welcome. Amen? Pero bawat isa po ay welcome po kayo dito. Amen? Di man po namin kayo maisa-isa. Kaya, pero gusto ko lang pong sabihin that every one of us here ay welcome at ayaan po na mga iilan po na pwede po namin silang ma-welcome kahit mabanggit lang po ang pangalan. Unang-una po, nakasama natin yung bisita po ni Clifford mula po sa Pambato, si Giancarlo, Jorica, tsaka po si Paul Justin. Pwede ba silang tumayo? Amen? So marami po salamat sa Panginoon. If you are here, okay. So nakasama po natin, siyempre, una-una po si Eunice, galing pa ng Pulong Maragol, si Sister Heidi, at bisita po ng Kiambao sa Kwayan, Sister Giselle, tsaka po Sister Charis. Pwede ba silang tumayo? Amen. So, ayan. Andyan po ba sila? Amen. So, marami pong salamat at Brother Kiambao for bringing and then also, lahat po ng mga kapatid natin mula po sa lugar po ng Target, mission po ni Pastor Erning, pwede ba silang tumayo? Amen. So, amen. Galing po ng Target, mga kapatid natin na galing po ng Target. Amen. Marami po salamat sa Panginoong Diyos. Masaya po kami, nakasama po namin kayo. At gadin din po, bisita po ni Nanay Lilian, si Jennifer, tsaka si Brother Kyle. Jennifer, tsaka si Kyle, andyan ba? Amen. Salamat po. At salamat po Nanay Lilian for bringing your friends. Friends ba? Apo. Okay. Hindi, pinapabata ko lang kayo. Okay? So, nakasama rin natin si Sister Ella, Robert, si Brother Carlo, Sister Marites, Brother Kyle, Jennifer. Pwede ba silang tumayo? Sir Emily. Okay, pwede ba tumayo po? Amen. Marami po salamat sa Panginoon. And also, nakasama po natin yung bisita po ni Sister Zenny, Sister Marilyn, Sister Rizel, Sister Jessica, Sister Angel, Sister Janela. Pwede ba silang tumayo? Amen. Gusto lang po namin kayong makilala. Amen. Salamat po. Kasama po namin kayo. At nakasama rin po natin yung bisita po ni Sister Florence, of course, Jasmine, Donna, John Michael, John Mark. Pwede ba silang tumayo? Amen. Pwede. Amen. Salamat po sa Panginoon. And also, galing po na bisita po nila Brother Marcus and Sister Sheila, and I think sila po isa po sa pinakamarami na bisita po ngayong umaga. By the way, wala pong award yung pinakamaraming bisita. Amen. Hindi po, that's not our goal. That's not our goal po. Gusto lang po namin i-recognize na napakarami pong bisita na ating kapatid. Sister Feli, Sister Rachel, Sir Laika, Brother John, tsaka po Sister Myla. Pwede ba silang tumayo? Lahat po ng 5 na nabanggit. Amen. Salamat po sa Panginoon. At Sister Miles, Sister Lizelle, Brother Marvin, Sister Jelly. Sir Jelly, where are you po? Amen. Lahat po na nabanggit na pangalan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Noong unang tingin, akala ko Sister Sheila, Pagkapasok, akala ko Sister Sheila. Again, iba pala. Sister Sheena, Ariel, Eileen, Sister Rosie, Brother Mike. Pwede ba tumayo po? Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay. So si John Michael, Jaden, Vina, tsaka po si Gerald. Pwede ba silang tumayo? Okay. Marami po salamat. Ayan. Okay. So marami po salamat sa Panginoon. And thank you, Brother Marcus, Sister Sheila, for bringing your visitors. Okay. Of course, nakasama rin po natin sina Sister G and her family. Pwede bang tumayo, Sister G? Okay, Sir G. Ayun, salamat po. Dati doon sila. Ngayon, nandun po sila. Salamat po sa Panginoon. And also, nakasama rin po natin yung mga bisita po ni Pastor Erning and their family.
At sina David, Sister Edith, Brother Eden, Brother David Jr., Sir Erica. Pwede ba silang tumayo? Yung amen. Marami po salamat, Brother David. Thank you po. At hindi lamang po kayo. And thank you for bringing your family, okay, sa ating pong Panginoong Diyos. Okay, nakasama rin natin si Princess, okay, pwede bang tumayo si Princess, tsaka si Darwin, amen. So, salamat po at blessing na makasama po namin kayo. Okay, salamat, Princess. At thank you, Brother Darwin. We miss you, amen. Miss na namin, pero salamat po sa Panginoon. Okay, so answered prayer sa lahat, amen. So, nakasama rin po natin si Adrian, Marvin, si Mark, si Cheryl, si Razel, tsaka po si Chin. Pwede ba silang tumayo po? Amen. Bisita po ni Sister Tess. Okay, marami po salamat sa Panginoon at nakasama po namin kayo. At Brother Mark, namiss namin kayo. Amen. Namiss ka namin. Tsaka si Brother Marvin, na anak po ni Sister Tess. Alam ko, Sister Tess ay pinagpipray niya rin po kayo. And isang blessing po na makasama po namin kayo. Okay? So si Rika, si Chris Jane, tsaka po si Nanay Magdalena, pwede ba silang tumayo? Bisita po ni Sir Do. Amen. Marami po salamat sa Panginoon. At bisita po ni Josa, Micaela, Mikashel ba? Ay, tama ba? Si Sofia, pwede ba silang tumayo? Okay, so, amen. Salamat po. Bisita ni Sir Josa, maybe classmates, okay? Or classmate mo, sa kaibigan. Amen. Okay, so, nakasama rin natin okay, so, si John Christian, tsaka po si Aldrin. Pwede ba tumayo? Si John Christian, Aldrin. Ayan, bisita po ni Sister Do. Okay, marami po salamat. At ayaan nyo po na magpahinga muna tayo ng konti. Amen. Pero gusto lang po, we don't want to miss anyone po sa ating pong celebration ngayon. So nakasama natin si Eduardo, si Jasper, Raven, si Ednalyn, si Zadi, Joshua, Elijah, Ethan, Mary, Isaiah, at bisita po ni Brother Dan at Raymark. Pwede ba silang tumayo? Lahat po ng mga bisita po ni Brother Dan at Raymark. Marami po salamat sa Panginoon. They are from Malabanyas. Okay? So nakasama rin natin si, of course, Sister Ashley. Sister Ashley, where are you po? Bisita po ni Sister GL. Andyan ba si Ashley? Ayan, salamat po, Sir Ashley. Nakasama ka namin. At pulong-bulo pa yan, napakalayo. Okay, at alam ko, kaibigan ni Sister G o kaklase. Salamat po sa Panginoon. And also, nakasama din natin sina Sweet at tsaka po, of course, sina Brother Sam and his family. Pwede bang tumayo si Brother Sam? Where are you po, Brother Sam? Ayun, Brother Sam and Sweet. Okay, salamat. Hindi na po kayo bisita sa amin eh. Okay, ano na po kayo. Pero nakalista po dito. And also, nakasama natin sina Brother Romeo tsaka si Brother Ralph. Andyan ba si Brother Romeo tsaka si Brother Ralph? Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay, si Sister Jessica, Sister Chloe. Andyan ba Sister Jessica tsaka Sister Chloe? Andyan ba? Okay, yan. Sister Jessica, Chloe. Okay. And then, of course, sina Car, Audrey, tsaka po si Aya. Pwede ba tumayo? Si Car, Audrey, Aya, bisita po ni Sir Brother Clinton, Sir Angelica. Pwede ba silang tumayo? Amen? Okay. So marami po salamat. And also, salamat po, nakasama rin po natin yung mga students ni Brother Mon. Amen? At parang isa po sila sa maaga rin dumating kanina. Nung pagdating ko ay nandyan na sila. And thank you, Brother Mon, for bringing your students. Nakasama natin si Rain, kaya pala umuulan eh, no? Okay, so si Rain, si Carozel, si Jofelyn, si Sydney, si Hannah, Lisel, Chantel, Hikari, Geoffrey, tsaka po si Henry. Pwede ba silang tumayo po? Lahat po ng bisita at students si Brother Mon at masaya po kami na masama. And I know that iba-iba po ang pinanggalingan po ninyo pero blessing, okay? Nakasama rin po natin na bisita po, and of course, sina Brother Carlos, Sister Marites, si Nanay Edith na lagi po natin nakasama, bisita po ni Brother Francis. Marami po salamat sa Panginoong Diyos. Si Hannah, Elpedang ba? Elpedang, yan, salamat po. Bisita rin ni Sir Josa. At marami po salamat. Okay? So, and then si John Luis, tsaka si Claire, salamat po sa Panginoon. Si Princess Somera, bisita rin ni Sir Josa. Sir Josa, palapakan po natin sila. Please, stand up po. At si Jose, andyan ba si Jose? Amen, si Jose. Okay, si Jose, bisita ni anak ni Sister Mary Jean. Salamat, Jose. At ganun po, I think mga galing pa ng Amerika. Amen. So, si
Daryl, si Angeli, si Alicia, pwede ba silang tumayo? Amen. Mga galing pa ng San Francisco. Okay? So, pwede pong tumayo. Amen. Salamat po at welcome po kayo dito sa church at bisita po nila Brother Sam. Okay? Tayo galing din sa San Francisco pero San Francisco Street. Amen. So, nakasama rin natin si of course, lagi natin nakasama si Nanay Delia, si Junilyn, tsaka po Sister Maricel. Pwede ba silang tumayo? Delia, yan, Nanay Delia, okay, Sir Maricel, tsaka po si Junilyn, okay? At I think si Junilyn ay mama ni Kylie. Amen. And thank you, Kylie. At siya po ay answered prayer po kay Zippy. Amen. So pinag-pray niya po kayo kahapon. Sana makasama namin kayo. And salamat po, nakasama po namin kayo. Masaya lang po ang baby namin because si Ziki nga, sa Irina, okay? Tsaka po si Mary, okay? Pwede ba tumayo po? Amen. Sige po. Ayan. So bisita nila Clefford, Ian, Celso, tsaka po si Brother Raymart. Okay? So si Rica, Aris, Maylin, pwede ba, andyan ba sila? Rica, Aris, Maylin? Rica, Aris, Maylin, Rica, Aris. Ayun, salamat po sa Panginoon. At bisita po ni Pastor Erning. At okay. So, okay, tsaka po si Mary Jane, pwede ba silang tumayo? Tate Ray, tsaka po si Mary Jane. Okay, so marami po salamat. And of course, patuloy po natin nakakasama po yung mga ilan na mga regular visitors po natin. Salamat po sa Panginoon. At sina Justin, pwede ba tumayo sina Justin? Okay, Justin, mga regular bisita po natin. At sina Nanay Rose, sina John Dale, sina Sir Ami, Brother Justin, marami po salamat sa mga regular na bisita po natin ngayon pong umaga po ito. Nakasama rin po natin, of course, ating po mga masisipag at mababait na kagawad. Amen. So, nandito po sila ngayon at pwede po ba silang tumayo po? Amen. At ang ating po mga kagawad, masisipag, no? At mababait po sila at matulungin. Amen. At salamat po for having them sa ating pong barangay. At sila po ay napakalaki po ng responsibility na ginagampanan po nila. At I do believe na kailangan po nila yung ating panalangin. Amen. So we just want you to know po that we are praying for you po. Kasama po namin kayo sa prayer kasi alam ko as a leader, hindi po madali ang maging leader. Okay? So kaya po, kailangan ng pangunawa minsan. Amen? At higit sa lahat, kailangan po natin ng panalangin. Okay? So ngayong umaga po ito, hindi na po tayo magkakamayan. Amen? So wala na tayong para magkaama. So tayo po lahat ay tumayo. Hopefully wala po akong na-miss. Okay? Wala po ba tayong mga na-miss po? Auntie Emily, okay, palakpakan natin sina Loy, yan, Loy. Okay, Loy, Auntie Emily, marami pong salamat sa Panginoon. Okay? So, of course, andyan pa si please be seated po. Parang marami pa po, no? Pasensya na po, baka be seated for a while. Para hindi pa po mga na-recognize. Pwede po bang mga, hindi pa po na-recognize? Okay, si Sister Rose, Sister Mama ko, tsaka si Darang Jean, tsaka si Sister Nida. Pwede ba silang tumayo? Amen. Mga tatlong magkakapatid yan. Amen. Magkakamukha. Salamat po at salamat po sa Panginoon na pinaunlakan niyo po aming panaya. Okay? So marami po salamat. And this morning, sino pa? Nanay Rina. Andyan ba kayo, Nanay Rina? Where are you? Yun, salamat po. Okay, salamat po sa Panginoon. At yung iba po ay welcome. Basta welcome po kayo. Welcome po. Sina Sister Lai, marami po salamat, Darang Lai. Nasama po namin kayo. Sino po? Sana wala na po tayong mga na-miss po na mga bisita. Okay? So, tayo po lahat ay tumayo at tawagin po natin si Brother Hizon para pangunahan po tayo sa isang awit pa and as the choir prepare po sa ating. Amen. Salamat po sa mga bisita po natin. Lagi nga po sinasabi, napakasaya po namin. Narito po kayo ngayon, pero masigit po sa lahat, napakasaya po ng ating Diyos. Amen? Amen. Okay po, magpatuloy po tayo. Team po natin, Jesus Saves. Amen? Jesus Saves. Tunay po, ang Diyos lang po yung nagliligtas. Awitin po natin on the first stanza now. Ready? We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Things all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear
forsake. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. I will praise my amazing God. I'm singing thank you for who you are. You are good, great in love and part, mighty faithful, holy, just and true. I will praise my amazing God. Okay, marami po salamat sa awit po na yan. At kamukha po ng lagi ko sinasabi na we go to church, hindi dahil may hinihingi lang tayo, kundi we go to church dahil marami tayong pagpapasalamat po sa Panginoon. Ako po ay naniniwala na lahat tayo dito naniniwala na mabuti ang Panginoon. Kayo po ba ay naniniwala that God is good? Amen? Ako po ay naniniwala po with all my heart na the very reason why I surrender my life to Him, of course, because of who He is, but at the same time, because of God's goodness. Kung hindi po naging mabuti ang Panginoon, baka wala na po tayo dito. That's why, kamukha po na sinasabi ko po, naniniwala ako because God is good, naniniwala po ako na karapat-dapat lang po na purihin at sambahin po ang ating Panginoong Diyos. Kaya po, we as a church, we believe that Sunday is for the Lord. We give every Sunday po para sa Panginoon. And not one day, not whole day, but 1 hour, 2 hours, just to remind ourselves that we need God sa buhay natin. Okay? So, lagi niyong tandaan po that whether kahit andyan ka o wala, may we all be reminded that God doesn't need us. Hindi po tayo kailangan ng Diyos. But may we all be reminded that we need God. We need God sa buhay natin. Every day, every hour, every minute, every second ng buhay natin ay kailangan po natin ating Panginoong Diyos. Maybe may mga question, totoo ba na mayroong Diyos? Is it true na mayroong Diyos? There's a question. Kasi what you believe determine how you will live. Kung anong paniniwala mo will determine kung paano ka mabubuhay na ganit na ano po. Kung naniniwala ka na umuulan, definitely magdadala ka ng payong. Alam niyo po, kung naniniwala ka na may Diyos, mabubuhay ka na mayroong Diyos sa buhay mo. Tama po ba? This is what ano po. Minsan, ang daming questions, totoo ba na mayroong Diyos? Kung totoo na mayroong Diyos, bakit ako naghihirap? Kung totoo na mayroong Diyos, bakit may mga kahirapan? Kung totoo na mayroong Diyos, bakit merong mga karamdaman? Kung totoo na mayroong Diyos, bakit merong ganito? Bakit merong mga krimen na nangyayari? Well, una-una po, gusto ko pong sabihin, hindi po lahat ng kahirapan na pinagdadaanan po natin sa buhay ay kasalanan po ng Diyos. May mga pagkakataon na ang tao nahirapan siya dahil sa mga wrong decision na ginagawa niya sa kanyang buhay. Tama po ba ako? Ang Diyos ay concerned siya sa health natin, pero ang aabusin natin yung katawan natin, hindi, it's not hindi po kasalanan ng Diyos yun sa buhay natin. And totoo, minsan, sabi nila, karamihan daw ng mga taong matalino, mga scientists, sila daw yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala po ako, hindi sila naniniwala sa Diyos because of their pride. Because they are thinking na mas magaling sila sa Diyos, mas matalino sila sa Diyos. But in reality, the more you discover the earth, the more you discover the world, is the more you will realize na merong totoo ang Diyos. Kaya, Pastor, kung totoo ang Diyos, bakit hindi ko siya nakikita? Una-una, the fact is that the truth of the matter is, hindi porke hindi mo nakikita isang bagay ay nangangahulugan na hindi na totoo ang isang bagay. That's the first argument. Hindi ko nakikita ang utak ko, pero hindi masabing wala akong utak. Hindi nyo nakikita yung hangin. It's interesting na yung hangin hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. So yung argument na sinasabi na kung totoo ang Diyos, bakit hindi ka magpakita? Gusto niyo na po bang makita ang Diyos? Amen?
Sasabihin nyo lang po kung gusto nyo na makita ang Diyos. Mamaya, pwede nyo na makita ang Panginoon kung gusto nyo. Pero it doesn't mean na hindi natin nagkikita ang Diyos, nangangahulugan na hindi natotoo ang Diyos. Totoo po ang Diyos whether we like it or not. Kaya nga, ang building na ito ay pagpapatunay that there is a builder. Yung paint ay pagpapakita that there is an artist. Therefore, ang creation ay pagpapakita that there is a creator. Amen? It's imposible naman na sabihin natin na, itong cellphone na ito, walang gumawa dyan. Itong building na ito, basta bumitaw na lang, boom! Alam niyo po, inayos natin lahat to. Inayos na unti-unti. Unti-unti, inayos to, dinikit para hindi siya So hindi pwedeng sabihin natin walang gumawa niyan. Alam niyo po, kung ito sinasabi natin na may Diyos, may taong gumawa niyan, is how much more, yung ganda ng mundo natin, nasasabihin natin na walang Diyos. Amen? Sasabihin natin, ikaw yung ebidensya na merong Diyos, na merong tao na nakakaramdam ka. You are perfect. Yung kamay mo, meron kang kamay. Lahat na meron ka, hindi po yan aksidente. Yung ilong mo na hindi nakabaligtad. Yung mata mo na meron kang dalawang mata nandito. Yung tuhod mo na lagi kang nadadapa, na pinatigas ng Diyos. That's not an accident. Yung mabuhay ka lang ng siyam naman sa tiyan ng mama mo, hindi mo pwedeng sabihin na bagla ka na lang lumitaw. You are not an accident at merong planong Panginoon kung bakit ka pinanganak po dito. Amen? Kaya yung doubt sa buhay natin, totoo ba na merong Diyos? Kasi ako, bakit ko nasasabi lagi yan? Kasi I even ask myself kung totoo ba na merong Diyos. And si Ziggy po, yung bunso namin, madalas po siyang mag-aral, and then napaaral na rin ako. Could you imagine, alam niyo po ba yung earth natin, thousands of years na nakahang sa earth, na hindi bumabagsak. At alam niyo po ba na yung earth ay umiikot na mabilis, napakabilis. And then my Ziggy asked me, he asked me, Daddy, kung talagang umiikot yung earth, bakit hindi ko nararamdaman yung earth? Are you still there, man? Alam niyo po ba, ang bilis ng pag-ikot ng earth. Pero nandyan ka nakaupo na hindi mo nararamdaman. You know why? Because, sabi ko sa kanya, because the earth is moving in a constant speed. Hindi po yan nagbabago. Para ka nakaupo sa airplane, para ka nakaupo sa sasakyan, na kapag ang sasakyan, airplane ay nag-move siya sa constant speed, hindi mo nararamdaman. Pero once na ang sasakyan ay biglang mag-sudden stop, dun mo mararamdaman. Am I right? And safety is true. Ilang years na umiikot yung earth in a constant speed na walang mga pero bakit hindi siya humihinto? Bakit hindi siya bumabagal? Kasi mag-stop lang ng paghinto yung earth, mamamatay tayo lahat. At bakit ganun nangyari? Because there is a powerful God. There is a creator. For with God, nothing shall be impossible. Amen? Kaya po napakalaga, let's understand. Kaya sabi na iba, hindi ako naniniwala sa Diyos. No, sabi ng Bible, kahit nga yung tao, meron akong estudyante na Koreano. Tapos I asked him, do you believe in God? Siyempre, that's just my way to introduce him God. No, sabi niya, I don't believe in God. I just believe in myself. And how many people today, ganyan yung ano nila. Pero sabi ng Koreano, but when I am sick, sabi niya, tumatawag ako sa Panginoon. Amen? Pero sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero pag may sakit ako, tumatawag ako sa Panginoon. So deep inside, we cannot deny the existence of God. Alam niyo po bakit? Someday, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Walang tao na hindi harap sa Panginoon. Sasabi ng iba, hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Alam niyo po, it's better to die na naniniwala sa Diyos and then I found out na wala palang Diyos. I'm not trying to doubt you, but that's the reality. Than to believe with all your life na walang Diyos na nag-exist. And after mo namatay, then you found out na merong Diyos. Magsisisi ka sa buhay mo. Kaya mas maganda na mabuhay. Pero ako ay naniniwala. How can I speak? How can I think? Because of God. Kaya never, ang salamat po yung Diyos na ito ay hindi po para sa mga Baptist lamang. Ang Diyos na ito para sa lahat ng kanyang nilalang. Sabi ng Bible, for God so loved the world. Lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Ngayong umaga po ito, would like to ask everyone po na tumayo po tayo pansamantala. At bago po tayo darako sa mensahe ng ating Panginoong Diyos, and sa Baptist po, we treat God's Word as the most important part ng programa po namin. So wala pong salita ng Diyos
walang pagbabago ang buhay na mangyayari po sa atin. In Luke chapter 12, verse 16 to 20, nais ko lang pong basahin po sa inyo itong Luke chapter 12, verse 16 to 20. And you can flash it down if it is ano po, you can, okay kung kaya po. Ang sabi po ng Luke chapter 12, verse 16, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou wast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou wast provided? Verse 21, so is he that laid up treasure from himself, and is not rich toward God. Basahin po natin yung verse 20 ng sabay-sabay. Ready, go. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Ngayong umaga po ito, ay nais ko po na pamagatan po natin ang mensahe natin, when death knocks on your door, are you ready? When death knocks on your door, are you ready? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. When death knocks on your door, are you ready? Let's ask this question to ourselves. Kapag ba ang kamatayan ay dumating na sa atin, ready na ba tayo? Una-una po, these questions ay hindi po para takutin ang bawat isa. My intention is not, hindi para takutin ang bawat isa. But the intention of this message is to remind ourselves about the eternity. About, masasabi ba natin na ready na ba tayo? Ang Bible, isa lang po ang message niya. And that is the message ng pamamahal ng Diyos. Tayo po ay mag-praise and let's pray. Father God, we come to you this morning at pinagkakatiwala po namin, Panginoon Diyos, ang lahat po ng bagay sa inyo. And I know, Lord, na lahat po ng bisita po namin dito, dinala niyo po with reason, with purpose, Panginoon. And I pray, Lord, na kung mayroon man po sa aming kalagitnaan na hindi pa nakakilala sa inyo bilang sa tagapagligtas, nawa ngayong araw ay makita niya at ma-realize niya, Panginoong Diyos, kung sino kayo sa buhay. At nawa, Lord, bago mahuli ang lahat, ay magkaroon sila ng tunay na relasyon po sa inyo. Salamat po and bless niyo po ang mensahero ninyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so please be seated. Pwede na po tayo mapo. When death knocks on your door, are you ready? Ready ka na ba? Gusto man natin o hindi, ang sabi po ng Bible sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die. Whether we like it or not, gusto man natin o hindi, lahat po tayo dito ay mamamatay at mawawalan ng buhay. Kaya nga, sabi nga ng iba, lahat tayo mamamatay, mauna lang kayo. Amen? So, mauna lang po ang iba. And this is the reality. Totoo, siguro mamamatay tayo, alam natin lahat mamamatay tayo, pero hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano, at hindi natin alam kung saan tayo pupunta pag tayo po ay namatay. And dito sa Luke chapter 12, verse 16 to 20, there is a reminder sa atin, there's a story, and a story of about a rich man. And I know na marami po sa atin ngayong umagang ito, hindi po makaka-relate sapagkat hindi tayo rich. Amen? Sino po sa inyong rich? Baka merong rich sa inyo. At itong rich man na ito ay isang example na pagpapakita that whether you are rich or whether you are poor, ay para-pareho tayong mamamatay. Isa lang po, lahat tayong mamamatay. Hindi po porke mayaman ka, mahaba ang buhay mo. At hindi porke mahirap ka, mahaba din ang buhay mo. Para-pareho tayong mamamatay. At hindi natin alam kung kailan. Pwedeng mas mauna ka, pwedeng mas mauna ang iba. And to the point na sinabi ng isang napakayaman na tao, sabi niya, and the ground of a certain rich man brought forth plentifully. At dahil sa sobrang yaman niya, and he thought within himself saying, sasabi niya, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Ang sabi po ng mayaman, napakasarap sana nung sasabihin, I have no room to where to bestow my fruits. Sa atin, wala na tayong room, wala pa tayong fruits, amen? Pero sabi niya, ano ang gagawin ko? Sabi niya, sa sobrang dami ng kayamanan ko,
Hindi ko na alam kung saan saan ilalagay ang aking kayamanan. And sabi niya, and he said, sabi ng verse 18, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. To make the long story short, itong taong ito, ginawa niya lahat para siya ay yumaman. Ginawa niya lahat, siya ay nagtrabaho, maybe siya ay nag-business, naubos yung kanyang kalakasan para lang ay maging mayaman siya. At nung naging mayaman na siya, sabi niya, ito yung gagawin ko. Ang gagawin ko lang ay magkakain, sabi niya, iinom, magpapakasaya. Yan ang gagawin niya. And how many of us, alam ko, wala pa tayo sa status ng ganyan. Kaya minsan nagtataka ka, ang daming mga taong mayaman, gusto pa nilang yumaman, wala silang contentment. Pero kahit wala kang kayamanan, kung may contentment ka, that is already a great blessing sa Panginoong Diyos. Na kahit wala kang ganito, gusto ko lang sabihin, hindi mo kailangan magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganito para maging masaya ang buhay mo. Kahit wala ka ng mga bagay na yun, you can still be happy if your contentment ay nasa Panginoon. I can tell you, I can mention a lot of people, they have everything, pero wala silang kasiyahan sa kanilang buhay. And sabi niya, ito yung gagawin ko, eat, drink, and be merry. Pero alam niyo po anong sabi ng Panginoon sa verse 20? But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Ikaw namang sabi niya, ngayong araw na ito ay kukunin ko ang iyong buhay mo. At ngayon sa lahat ng kayamanan mo, saan mapupunta yung mga kayamanan mo? And the Bible is teaching us na hindi niya sinabing masama ang maging mayaman. Kung masama ang pera, bigyan niyo na lang sa akin. Amen? Hindi po masama ang maging pagkaroon ng pera, hindi masama na maging mayaman. Pero ang problema sa tao, yung nagpapakayaman siya, dahil sa sobrang kayamanan niya, nakakalimutan niya ang Diyos sa kanyang buhay. And I'd rather na mag-hirap pero nakikita ko yung presensya ng Diyos kaysa maging mayaman ako na wala naman ang presensya ng Diyos sa buhay ko. And say it is true, anong ibig sabihin? Totoo yung story na yan. Think about these things. And I've known a lot of people, they have everything. And they are thinking about na ito, okay na, pag nag-retard ako, marami na akong ipon. But in reality, kahit gaano ka karaming ipon, kapag namatay ka, ay mawawalan ka ng buhay at ni 5 sa lahat ng ipon mo, walang-wala ka madadala. And this is the truth. Kaya nga po, ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin is walang iba, kundi yung kaligtasan. Salvation. At yan po ang rason kung bakit binigay ng Diyos yung kanyang anak. Kaya nga, sa mga taong buhay, sa mga business-minded, kapag nag-usap mo yung mga business-minded, wala silang ibang pinag-usapan, pera. Pero punta ka sa funeral service. Pagdating sa mga, I preach a lot sa mga funeral service. Yung mga tao umiiyak lang. At wala kang marinig na pinag-uusapan nila, pera. Pagkus ang pinag-uusapan na, that's the reality of life. Nagaano ka man nagpagod, ay mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng bagay. Am I right? Wala akong makita na kapag funeral service, nag-iipon yung mga members, nag-iipon yung tao, pinag-uusapan yung pera. Because that's a reminder to all of us na ang buhay, the very reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos, hindi para magpakayaman tayo dito, kundi para maalala natin si Jesus Christ bilang sarili tagapagligtas. Kaya nga po, totoo ba yan, Pastor? Tingnan po natin yung mga pictures na gusto ko pong ma-open yung ating mga mata. Sa katotohanan ng buhay. Na ang buhay, masasabi natin, life is short. Huwag niyo sabihin natin na, matagal pa ang buhay ko. Matagal pa ako mamatay. Don't say that lahat tayo pwede mamatay. Ito yung tinatawag, ito yung Tacloban National High School. Am I right? Ito yung time na yung mga bata ay in just one happy day, na yung mga parents, dinadala nila yung kanyang anak na pumunta sa school and thinking yung mga anak nila is safe. At sinasabi ng bata, matagal pa ako mamamatay kasi ganito. But in reality, in just one day, natapos ang kanilang buhay. And how many parents during that time ay nagsisisi, sana hindi ko na pinapasok yung anak ko.
Kung alam ko lang, that time ay mamamatay sila, sana hindi ko na pinapasok yung kanilang anak. And this is the reality, kung alam lang nila. But the problem is we don't know. Hindi natin alam. At ito'y reminder na, kung pwede nangyari sa lahat, pwede mangyari lahat sa atin. Kaya nga ang question, are we ready? May tanong, kalahanda na ba tayo? There's another picture na gusto ko pong i-share po. Ito si Rene, sino? Rene? Sabihin nyo nga po, Rene. Rene, ito si Rene. Taga Davao, at siya po ay pumunta sa Manila. And all his family and his fans, even the city, even himself, is thinking about, napakabata, 19 years old if I'm not mistaken, is thinking about, I will go to Manila at mag-ensayo ako ng maayos, magpa-practice ako ng maayos, at ito na yung pagkakataon para maiangat ko yung aking pamilya. And that's the very reason kung bakit siya pumunta ng Manila. Pero hindi niya alam na pagpunta niya sa Manila, yun pala ang tatapos sa kanyang buhay. And they are all crying, sayang, bakit kung tatanungin mga magulang, sana hindi na siya pumunta ng Manila. But you don't know. The third picture is this. Ito yung time ng tao nag-abroad. At during that time, ahatid lang po siya ng kanyang anak sa airport. Am I right? At pagkatapos noon, yung pansamantalang paghiwa-hiwalay, tuwan-tuwa ang baby, malungkot ang daddy sapagkat mahiwalay siya pero may kasi thinking about, ano naman siya, pansamantalang. And the daddy is nagtatrabaho sa abroad kasi he wants to give yung kanyang anak na magandang future. Mag-abroad ako para yung anak ko ay lalaki na may merong pinag-aralan. Pero hindi niya alam, that moment ay yung pansamantalang paghiwalay ay magiging habang buhay na paghiwalay. She is 5 years old, if I'm mistaken, 7 years old or 8 years old. And this is the reality. Ang lahat tayo ay mamamatay. At sabi ng Bible, ang kamatayan ay wala siyang pinipili. Whether you are matanda, whether you are kid, ikaw ay bata, lahat tayo pwede mamatay. But the question, pag namatay ka, are you ready? Ready na ba tayo? Kaya nga, the next picture is this. Ito po yung project nila, Brother Cambao. Hindi, biro lang. Ito po yung bumagsak. Nilagay ko po yan kasi alam nating lahat yan. Ilan po yung namatay, Brother Cambao? 30. And yung isa, nakaligtas kasi bumili lang siya ng isang ano. Tapos itong mga tao na nagtitinda lang dito, na nagsasakripisyo, yung iba nagtatrabaho from province, pumunta sila dito kasi may trabaho dito. Tapos yung isang foreigner, na naka-check-in lang sa isang hotel, na nawasarap ang tulog niya, nagbabakasyon lamang siguro, pero hindi niya alam that day will be his last day. And the next one is this. Ito yung Titanic, where thousands of people died. And don't you know that most of the people nandyan ay mga tao mayaman? Sapagkat hindi ka naman basta makakasakay dyan kung hindi ka mayaman during that time. And during that time, sinasabi nila, they have this expectation, they have this, meron silang pride na, actually, nung in-interview yan, sabi ng nag-interview, even God cannot sink it. Gaano katibay ang Titanic? Sabi na even God cannot sink it. Pero out of nowhere, itong matibay na Titanic na ito, ay bumagsak at nasira at marami po namatay. At mga mayaman po ang mga namatay. And this is the reality. Bakit sineshare ko po lahat yan? Para maintindihan nyo, na maunawaan nyo, lahat tayo dito ay pansamantala lang. Someday, we will all be history dito sa simbahan na ito, dito sa mundong ito. And what is more important in the eyes of God? Ang pinakamahalaga po ay magkilala nyo si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga po, napakalaga po, brothers and sisters, we love everyone. Kaya bakit kailangan natin ng kaligtasan? Kasi naniniwala po ako na mayroong impyerno. At sino nagsabi sa impyerno? Hindi po yung GMA, hindi yung ABS-CBN, hindi yung mga walang kasinungalingan, walang kinikilingan, serbisyon totoo lamang. No. Ang nagsabi po na may impyerno kasi walang iba kundi si Jesus Christ. At nasa Bible po ang impyerno. And maybe sabi ng iba, naniniwala ka ba sa impyerno? Hindi. Bakit nakita mo na ba ang impyerno? You know what? Kamukha ng sabi ko,
naniniwala po ko na ang Diyos natin si Jesus Christ ay hindi po siya nagsisungaling. And Jesus Christ said, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Na sa lugar ng impyerno daw, ay mayroong patutunguhan. Yun ang patutungo ng tao. Kaya nga sabi ng Hebrews 9:27, if we can flash it po sa Hebrews 9:27, tingnan niyo po. Ang sabi ng Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Are you still there? Amen? Ang sabi ng Bible, as it is appointed unto men. Minsan lang po tayo mamamatay. At kung papansinin po natin, yung Hebrews 9:27, hindi po kama ang nakalagay. Ay hindi po period, kundi kama po. Bakit? Kasi sabi ng Bible, and as it is appointed unto men, sabi niya, once to die. Hindi po tayo 10 beses mamamatay, isang beses lang tayo mamamatay. Pero sabi niya, but after this, the judgment. Ibig sabihin po, kapag tayo ay namatay, meron pang judgment. Kaya nga, yung ibang tao, gusto ko na mamatay. Kasi grabe ang buhay na ito. But they are trying na tapusin ang kanilang buhay because they are thinking na kapag sila ay namatay, lahat ng problema nila ay matatapos. Pero ang hindi nila na-realize na kapag sila ay mamatay at pumunta sa lugar ng impyerno, mas grabe po ang pupuntahan ng tao. Kasi naniniwala, I always tell you this, naniniwala po ko, church, ano man ang problema natin dito sa mundo ay merong solusyon. And who is the solution? It's none other than God. Naniniwala po, walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoong Diyos. Basta marunong ka lang lumapit sa Kanya. Naalala ko tuloy yung sabi ng isang barbero, ginugupitan siya. Sabi ng barbero, alam mo, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Eh bakit naman, sabi niya? Kasi kung totoong may Diyos, sabi niya, bakit may kahirapan? And then sabi ng isang nagpapagupit, alam mo, sabi niya, hindi ako naniniwala sa barbero. And sabi ng barbero, he was shocked. Ano? Barbero ako. Buti hindi niya pinutulan ng tenga. Amen? Sabi niya, barbero ako. Sabi niya, kung totoo may barbero, bakit marang mahabang buhok? And this is his point. Sabi ng barbero, hindi naman sila lumalapit sa akin para magpagupit. And same thing is true. Lahat ng problema na pinagdadaanan nyo sa buhay, merong solusyon. Pero minsan, hindi na susolusyonan kasi sa maling paraan tayo, maling tao tayo lumalapit. Pero kung sa Diyos tayo lalapit, naniniwala ko ang Diyos ang tutulong sa atin sa lahat ng problema natin. And there are times I've experienced this, I'm praying. May problema ka, you're just praying. And there are times as you pray, pag-ahon mo, hindi naman nabago ang sitwasyon. Pareho lang naman ang sitwasyon, wala naman nagbago. But you know, sometimes when you pray, hindi kailangan palitan ng Panginoon sitwasyon mo. Sometimes ikaw mismo ang binabago ng Diyos. And sometimes sa buhay, hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung sitwasyon niya magbago eh. Minsan kailangan magbago yung sarili natin. Amen? Kasi kapag matatag ka, kahit anong problema, pagsubok ang harapin mo, kakayanin mo. Pero kahit pag hindi ka matatag, kahit pagpapala na sa'yo nasarap, hindi mo pa rin mai-enjoy. You know why? That's why the Lord Jesus Christ, pumunta siya rito because hell is real. Sino po sa inyo ang gustong pumunta ng impyerno? Mag-volunteer na gustong pumunta ng impyerno. Raise your hand. Wala po siguro. Amen? Sino po sa inyo galing ng impyerno? Tingnan niyo yung katabi niyo, mukha lang. Amen? Alam niyo po, kahit maniwala ka hindi sa impyerno, hindi mawawala yung katotohanan na sinabi ng Bible na mayroong impyerno po. Pastor, totoo ba ang impyerno? Think about the price. Think about the price of the Lord Jesus Christ. I always use this as illustration. ZP, come here, ZP. Think about the price. Sabihin mo kung walang impyerno, think about the price. Think about the price. Si ZP po, baby po namin, 7 years old. At bago po kami nagka-baby, naghintay po kami ng 7 years. To the point, nakala namin hindi namin magkaka-baby, pero she's a miracle. No? Ang Diyos ay, nothing with God, nothing shall be impossible. Alam niyo po, itong baby ko na ito, mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko po ang baby ko. Kaya nung una, sabi ko, pupunta naman ako ng langit, hindi na ako natatakot mamatay. Pero nung nagka-baby ako, natatakot pa rin po ako mamatay. Amen? Lahat tayo natatakot mamatay, hindi para sa akin sarili, kundi para sa anak ko.
Now, if ever man na paglabas namin dito, mukha pa man din kami milyonaryo, dahil sa suot lang, amen. Pero the truth, hindi kami milyonaryo, mukha lang kami sa suot, mukha kami milyonaryo sa, ano lang siguro saan ba? Sa ngiti. Wala. Alam po, pag merong nag-hold up po sa amin, limbawa lang, at tinutukan kami ng baril, sabi niya sa akin ng hold upper, anong pipiliin mo? Ibigay mo yung anak mo, tapos meron kaming 5 million dito. Halimbawa lang, 5 million. Alam niyo po patid, hindi ako magdadalong isip na ibigay ko ang 5 million. Bakit? Kasi ang pera pwedeng mapalitan eh. Pero ang buhay ng anak ko, hindi mapapalitan. If you are that kind of parents na tinutukan ka, pera o anak mo, kung pasaway anak mo, bigay mo na yung anak mo. Amen. Ibigay mo na, pasaway. Hindi, biro lang. Pero niwala ko kahit pasawayan, hindi mo pa rin ibibigay eh. Alam niyo po, patid, think about the price. You know, I just can't imagine na people are asking why God did that give, why God binigay niya yung kanyang anak. Sabi ng Bible, for God so loved the world eh. At yung binigay niya, He gave His only begotten Son. Jesus Christ po ang binigay niya. And people are thinking about pera. You know, it is easier for God to give us money. It is easier for God to make every one of us millionaire. Pero bakit hindi niya binigyan pera, million sa atin? Kasi alam ng Diyos, kapag namatay ka, yung million mo na yan, mawawala din. Malay mo, pagbigay ng million, sa sobrang saya mo, natagi ka ngayon. Oh. Alam ng Diyos, pero ang binigay ng Diyos sa atin, walang iba, kanyang anak na si Jesus Christ. And I just can't imagine, bakit binigay ng Panginoon yung kanyang anak? Anak niya, ibinigay niya. Kaya nga nagsacrifice siya. Napako sa krus, pinahirapan siya ng mga tao, talagang pinaghampas siya ng latiko, lahat ng kahirapan binigay sa kanya. And think about this, Jesus Christ, wala po siyang kasalanan. Pero inako niya lahat ng kasalanan natin. Bakit? Para lang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ came here on earth to save us. Para iligtas sa tayo. During that time, nung siya ay nakapako sa krus, ang sabi ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Jesus did not pray to His Father, Ama, saktan mo sila, Ama, parusahan mo sila sapagkat ganyan ang ginawa nila sa akin. And during that time, God has a power to save His Son from the cross. Pero hinayaan niya na mapahamak yung kanyang anak para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's how God loves us. Ang impyerno, hindi po mamamatay si Jesus Christ ng ganun-ganun lamang. Thank you, Zip. That's why, sabi na iba, pwede naman niyang padala si Angel Gabriel o Angel Gabriel, ikaw na lang ang mamatay. Pwede naman niyang padala si Angel Kagawad Reggie o Kagawad Reggie, ikaw na lang ang mamatay sa mga tao. Sigurado, hindi siya papayag. Pwede niyang padala pwede siyang gumawa ng tao, pero alam niyo po, His love is personal. His only begotten Son ang binigay niya sa atin for us to realize how He loves us so much. That's why, ang tanong, Pastor, tanggap ba ako ng Panginoon? Honestly, hindi naman yung tanong yan eh. Ang tanong, tanggap mo ba ang Panginoon sa buhay mo? There is not the question kung tanggap ba ako ng Panginoon. Lahat tayo tanggap ng Diyos. Pero ang problema lang, there are a lot of people today hindi tanggap ang Panginoon. Nakamukha ng rich man na magsisisi bandang huli, sayang Lord. Sana nung nabubuhay pa ako, nung malakas pa ako, tinanggap na kita bilang sariling tagapagligtas. Alam niyo po pati, we can be saved not by religion. I always tell you this. Our concern is not religion, church. Brothers and sisters, we invite you, hindi po para ipasok namin kayo sa religion namin. Gusto kong sabihin, the Baptist cannot save you. No, the Baptist cannot save you. At walang makakapagligtas. Kasana, ang Baptist lang makakapagligtas. Pero hindi po. Si Jesus Christ ang namatay para sa atin. Sino ang Savior natin? Walang iba kundi ating Panginoon Diyos. Not by good works. Not by works. Anong sabi na Ephesians 2:8-9? Tingnan po natin. It's not me. It's not me nagsasabi. It's the Lord Jesus Christ. It's the Bible. Tingnan natin Ephesians 2:8-9. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Basahin po natin yung 9. Ready, go. Not of works, lest any man should boast. Bakit not of works? Minsan nami-misinterpret na akala nila na masama ang gumawa ng mabuti.
Brothers and sisters, yung paggawa ng mabuti, hindi po yan masama. Gawa tayo ng mabuti kasi kinuman talaga tayo ng Panginoon. Let's do good. Pero ang sinasabi lang natin, dito sa pagkakataon na ito, o sinabi natin not of work kasi lahat tayo ay makasalanan. Even yung pastor na tumatayo dito, makasalanan po din. Sino sa inyo yung mabibilang niya yung kasalanan niya nagawa? Sino? Meron po ba na kayang bilangin ng kasalanan? So lahat tayo, ako po personally, hindi ko na alam kung ilan po yung ginawa kong kasalanan. And definitely, hindi ako pupunta na langit kasi kung ang basihan ng gawa ko, kasi makasalanan po ako. And definitely, kung ang basihan ng kaligtasan ay yung gawa ninyo, hindi kayo pupunta na langit. Kaya nga sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. At anong ibig sabihin? Not of works lest any man should boast. Para daw, pag pumunta daw tayo sa langit, hindi ka pwedeng magmayabang sa Panginoon. Pag ikaw ay namatay ka, sabi ng iba, pag namatay ka, saan ka pupunta? Siguro sa langit. Eh bakit sa langit? Kasi mabuti akong tao. Tapos tatanungin mo, ilan ang kasalanan mo nagawa? Hindi ko na mabilang. Kasi sabi ng Bible, no one is righteous, no not one. Walang matuwid. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti kang tao. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil matuwid ka, kundi mahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka. Kaya nga sinabi ng Bible that His love is unconditional. That God commanded His love toward us. In that while we were sinners, Christ died for us. Kasi anong gagawin natin, brothers and sisters? Are you still there, amen? Anong gagawin natin kapag nasa langit na tayo? If you are saved by works, magtatanungan tayo, anong ginawa mo? Bakit ka naligtas, Pastor Erning? Ibig sasabihin ni Pastor Erning, yung fasting kasi ni Jesus Christ, 40 days, ako 50 days. O ikaw naman, anong ginawa mo? Bakit ka naligtas, Brother Matthew? Kasi tumutulong ako sa mga mahirap. Alam niyo po, ano mangyari? Magpapayabangan tayo ngayon. Which is, ang sarili mong kabanalan ay hindi kayang iligtas. You understand? You know why? Ang utos sa atin ng Diyos, kaya nga binigay niya yung kanyang anak, kasi alam niya sa sarili mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pero ang sabi ng Bible, the reason why God gave His only begotten Son, because alam ng Diyos na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. That's why ang susi sa kaligtasan is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga in Galatians chapter 2 verse 21, tingnan niyo po Galatians 2:21. Galatians 2:21. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Kung ang katuwiran daw, kung ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng pagtupad ng utos, parang nawala, yung kamatayan ni Kristo is in vain. Just for this example, sino po sa inyo ang nakalipad na ng airplane, nakasakay na ng airplane? Yung hinahagis. Okay. Alam niyo po pati, bakit ginawa ang airplane? Kasi hindi tayo nakakalipad. O sino sa inyo, yung mga kaibigan natin sa Amerika, nung kayo po ay pumunta galing na Amerika, pupunta dito, kayo po ba ay nag-tricycle lang? Or nag-bike, naglakad? Alam niyo po bakit ginawa ang airplane? Kasi hindi tayo nakakalipad. What if lahat tayo may kapangyarihan lumipad? Kailangan pa ba yung airplane o hindi na? Ulitin ko po, what if nakakalipad tayo? Lahat tayo nakakalipad. Gusto nating ngayon punta ng Amerika, makakapunta tayo maya-maya, andun na tayo. Kailangan pa ba natin airplane? Hindi na po. Think about this. Kung kaya natin iligtas yung sarili natin sa pamamagitan ng mabuting gawa, kailangan pa ba natin si Jesus Christ? Hindi na. And why we need Jesus Christ? Kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. That's my point. Kaya iba, marami po mga tao mabubuti. Totoo naman yun. Pero ang problema, mabubuti sila pero wala silang Diyos na kinikilala. And this is the reality. Lahat naman tayo. Actually, wala nang mabuti or ito makasalanan, mabuti. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay naman tayo makasalanan eh. Kaya nga kung words ang kaligtasan, we will lead to wrong comparison. Ano ibig sabihin ng comparison? Halimbawa, mga bisita natin, si Brother Edgar, dito ka Brother Edgar.
Ito ka, Brother Gar. Anong ibig sabihin? Kasi, kung why works, magkakaproblema. Okay? Palagay niyo po, sino mas mukhang makasalanan sa amin? Hindi, biro lang po, Brother Gar. Ito, 70, ano na po kayo? 71 po, taga Mabalacat pa, pero pumupunta dito every Sunday, every Saturday, every Tuesday, para lang makapaglingkod sa... Kasi malapit na siya mamatay eh. Hindi, biro lang. Okay, biro lang po. Malakas pa po ito, malakas pa po sa akin. Okay? Malakas pa sa akin to, no? Tapos pipili tayo na, no? Si Brother David. Dito ka, David. Dito ka. Just think about this. Alam niyo yung, sino mo ka makasalanan sa amin? Ako na, di ba? Ano na? So think about this. If good works tayo, we will lead to wrong comparison. May mga tao na mahanap ako na mas mabuti ako sa nila. Halimbawa lang, Brother Edgar. Pero may mga mahanap ako na mas mabuti sila sa akin. Ano ang judgment ang masusunod? Yung judgment ko nakasama ko siya o yung judgment ko nakasama ko siya? Pag ito kido ko ng pair, pupunta ako ng impyerno kasi mabait siya sa akin. Pag dito ako kinumpare, pupunta ako na lang kasi mas mabait naman ako sa kanya. Halimbawa lang. You know what I mean? Lahat tayo meron tayong makikita na tao na mas mabait tayo sa kanya. Am I right? Pero maniwala kayo, mayroon tayong makikita ng tao na mas mabait sila sa atin. That's why ang kaligtasan, if you want to go to heaven, it's not by good works. It's only by the Lord Jesus Christ. You know, parang ganito kasi, hindi mo pwedeng, anong tawag doon, yung bigyan yung Panginoon. Anong tawag doon? Pag merong ang ginawang suhol, hindi mo pwedeng suhulan ang Panginoon. Yung sasabihin mo, nagkamali ka sa nagkasala ka, ito Lord, gagawa ko mabuti para yung kasalanan ko mawala. Hindi pwedeng suhol na ganun. Alam niyo yung suhol? Yung merong ang ginawang mali, tapos sasabihin mo, bigyan na lang kitang milyon para wala na. Pero alam niyo po, patid, ang Panginoon hindi natin masusuhulan. Thank you Brad, thank you. Palakpakan natin sila, thank you po. This is the reality. Why not good works? Kaya nga ang salvation is what? Salvation is what? Number 3, makikita natin, by grace through faith. By grace through faith. Pananampalataya. Kaya nga, sa Acts chapter 16, verse 30-31, meron po maliwanag na nagtanong dito, and maybe this is your question, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Maybe itong taong ito natatakot sila mamatay. Maybe itong taong ito hindi pa nila alam kung saan sila pupunta pag namatay sila. Maybe itong taong ito natatakot siya sa impyerno. Ayaw niyang pumunta ng impyerno. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Basahin natin yung 31. Ready, go. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Merong tanong, anong kailangan kong gawin o maligtas? I have my own answer. Pastor Erning, he has his own answer. Maybe kayo mga lahat ng mga bisita, you have your own answer. But there's only answer na sinabi ang Bible. And it's not my answer. It's not your answer. It is the answer from the Word of God. And what's the answer? Believe on the Lord Jesus Christ. And thou shalt be saved. Kaya kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon. You know, we will all die. May mga tao na, I'm not sure if my mom or my can still remember this. Sinaster Darren Jean, Darren Nida. If I'm not mistaken, there's somebody po na namatay po sa amin, pamilya namin. At pagkatapos merong nakipaglamay sa amin. At pagkatapos siya makipaglamay sa amin, kinabukasan, siya ay namatay. Nilalamayan na. Ay po, yung anak ni Sir Eva, 23 years old. Natulog lang po yung mother-in-law ko, kapatid ni Mrs. 23 years old. Meron kaming gawain noon sa church. It's a Youth Sunday, if I'm not mistaken. Tapos nagsama-sama sila na matulog sa isang room kasi ginabi na sila sa preparation. 23 years old, walang sakit, walang karamdaman. Pero during that time, alas 2 na madaling araw, 2 a.m., ginising siya ni Mrs. kasi katabi niya si Mrs. Dahil malakas siyang humilik. Naistorbo pa siya, sabi niya, parang nagalit pa siya. Pero after 1 hour, 3 a.m., ginigising siya ulit. I think si Brother Ryan ata, andyan siya that time. Sino pa ba yung mga andun pa mga natin? Mga young people during that time, maliban. Brother Richard, tinakbo sa hospital and dead on arrival. 23 years old, wala siyang sakit, wala siyang karamdaman. Pero siya po ay kinuha na ng Panginoon. You know what? Hindi ito pantakot.
Ito ay katotohanan lang. Sana magising tayo sa katotohanan. We will all die. Kaya nga ang challenge sa atin, brothers and sisters, hindi gaano ka kahabang nabuhay. Ang challenge, gaano ka nabuhay. Ang haba-haba nga ng buhay mo, puro naman ganito. It's about ako. Gusto ko na pag ako'y kinuha ng Diyos, naglilingkod ako sa Kanya, higit sa lahat, may katiyakan tayo. No, we love you, and higit sa lahat, mahal po kayo ng Panginoon. At ayaw ng Diyos na pumunta kayo ng impyerno. What if today is your last day? Just ask yourself lang. If today were your last day on earth, where will you spend eternity? What if, think about this. Ito na yung huling araw. Again, you might, mahaba pa ng buhay ko. Sabi ng Bible, boast not thyself tomorrow. Kaya ang kamatayan ay para siya magnanakaw. I will end with this. Nakita na kayo magnanakaw? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi po yan. Amen? Ayun po yung magnanakaw. Wala po magnanakaw na nagpapaalam. Sasabihin, Brother Ray, buksan mo mamaya yung bahay mo. Sabi ni Brother Ray, bakit? Wala naman akong laman, wala naman laman doon. Hindi, biro lang. Walang magnanakaw nagpapaalam. Ang mga magnanakaw ay bigla na lang dumarating. I still remember the time na nagba-Bible study kami. No? Nandiyon si Jessa po. Tama po ba? Kagawad Jessa. Yung meron silang magnanakaw na hinuhuli. No? Sa deka nun. Tapos alam niyo, yung magnanakaw, bigla na lang yung lalabas. Kaya nga ako nung sa Vietnam kami, nawala yung cellphone ko, di ba? Nasabi ko. Tapos, nalungkot ako kasi nandun lang ng pictures. Nasa bus, tapos umalis na yung bus, pumunta na, nagsakay na iba-ibang ama, iba-iba ano. Tapos bigla, nalungkot ako, after ilang hours, nag-dinner kami, mga 3 hours, bumalik, sabi ng missionary, Pastor, huwag kang mag-alala, wala ka sa Pilipinas. Nakabalik ang cellphone ko. Amen? Dito sa Pilipinas, nasa bulsa mo na, kinukuha pa, nawawala pa. Buti na lang, wala ako sa Pilipinas. Amen? You know what? We lock our door every day. We lock our door. I'm sure you lock the door every day. Minsan may nakahiga na kami sa kama ni Mrs. Nakahiga na kami, tapos sinasabi niya, abang nagkukwento, nalock mo ba yung pinto? Ikaw, nalock mo? Parang. Pag hindi kami sigurado, kahit tinatamad kami, magte-take time kami talaga na tatayo para lang, sige, siguraduhin natin kung nakalock yung door. Am I right? Pero hindi naman, ang magnanakaw, pwede naman natin sabihin, pambira, 10 years na ako dito, hindi pa ako nanakawan. So nga magnanakaw, hindi totoo. Kahit hindi mo pwedeng sabihin, kahit huwag mo na ilak ngayon, next week pa yung magnanakaw. Next month pa, am I right? Pero bakit natin nilalak every day? Every day, every day. 10 years ka na nakatira. Sina Brother Rowell nga, first day nila sa bahay nila, ninakawan pa eh. First day. First week? Ibig sabihin po, ang magnanakaw, pwede siyang dumating. And if we lock the door every day, dapat mag-prepare tayo every day. Ano yun? Ang kamatayan ay magnanakaw na hindi magpapaalam sa'yo. And maybe you're asking God, Lord, bakit hindi mo pinaalam kung kailan kami mamamatay? You know why? Because God wants you to be ready all the time. Kailan ka mag-ready? Hindi next week, hindi next month, you have to be ready sa araw na ito. Because sabi ng Bible, today is the day of your salvation. I thank God na ang kaligtasan hindi sa religion. There are a lot of religion ngayon nag-aaway. Ay, anong religion mo? Ay, anong religion ko? Pero pandaraya na hindi nilang is not religion, is a right relationship with God. Many people have religion. May nakausap ako, pag ikaw ay namatay, sa kapupunta. Sana, bakit? Lahat ng religion napasukan ko na, nakasampu na ako religion. Kahit pasukan mo lang ng religion, di ka maligtas kung wala kang relasyon sa Panginoon. Ang relasyon sa Panginoon, hindi sa pangsalita lang, sa puso. Because God is not looking. You can say a lot of things, pero ang puso mo ang tinitingnan ng Diyos. Just for example, yung biogesic. Kanina, kagabi, nag-take ako ng biogesic. Hindi ka gagaling kasi nakikita mo lang ang biogesic. Gagaling ka kapag tinik mo ang biogesic. Si Kristo ay tagapagligtas. He's the Savior of the world. Pero doesn't mean you are saved. Kailangan tanggapin mo si Jesus Christ personally sa puso mo para ikaw ay maligtas. Just tell God, save me, Lord. I don't want to go to hell. I'm a sinner.
Pagsisin mo yung kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo, and ako naniniwala, God will save you. Kailan? Not tomorrow, but today, He will save you. Kaya ngayong oras na ito, sana yung pagpunta nyo dito ay hindi po nasayang. Sana ngayong umagang ito, tanggapin nyo si Jesus Christ sa puso ninyo. It's between you and God ang nakakaalam. Again, hindi nyo alam. Bata pa ako, wala naman akong karamdaman, siguro. Pero gusto ko lang po sabihin na today might be your last day. Kaya sana ngayong oras na ito, tanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga puso. Let's all stand up, please, and let's close our eyes and bow our heads. No looking around, please. Let's close our eyes bilang respeto sa ating Panginoong Diyos. Let's close our eyes and bow our heads. And this message is, hindi po ito sa katabi mo. Hindi po para sa kanino man. And this message is for you. Ang mensahe po ito para po sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, anytime from now, pwede tayong mamatay, as appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Yung oras na ito, pag tayo ay namatay, dalawa lang ang pwedeng patunguhan ng tao is either langit or impyerno. But if I'm going to ask you this morning, if God would ask you this morning, pag ikaw ay namatay, nakakasigurado ka na ba kung saan ka pupunta? And if you are here this morning, Lord, gusto mong tanggapin si Kristo sa puso mo, praise the Lord for that. Kaya nga po, Pastor, paano ko tatanggapin si Kristo sa puso ko? Kailangan ng aminin mo na ikaw ay makasalanan. Sapagkat yan ang sinasabi ng Bible. Wala tayong dapat i-justify. We are all sinners. I'm a sinner. Just humble yourself to the Lord. Pagsisiyan mo ang kasalanan mo at sampalataya mo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo before it's too late. Nasa huli po ang pagsisisi. And this message, isinayaan ng Diyos na ma-preach sa iyo ito, pero nasa iyong desisyon. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng mga ngaral. It's between you and God ang nakakalam. But I hope and pray that this morning, upon hearing the message, God's message, now what? Today should be the day na tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Because tomorrow might be too late. Pero kung tatanggapin mo si Kristo sa puso mo, ako ay naniniwala with all my heart na someday you will enjoy heaven. Ma-enjoy mo ang langit sapagkat tinanggap mo si Kristo. Sabi ng Bible, dalawa lang ang tao dito sa mundo, mga tao nag-reject sa Kanya o mga tao nag-receive sa Kanya. Saan ka doon? Isa ka ba sa mga tao mag-reject sa Kanya? O isa ka sa mga taong tatanggap sa Kanya? Ngayong umaga pong ito, let's ask ourselves. And if you are here this morning, if gusto mo na tanggapin si Kristo sa puso mo, meron po ba dito na gustong tanggapin si Kristo sa kanyang puso? Can you raise your hand? Meron ba dito? Lord, gusto ko na tanggapin sa aking puso. Amen. Praise the Lord. Praise God. Meron pa po ba na gustong tanggapin si Kristo sa kanilang puso? Lord, Pastor, ayoko mapunta sa impyerno. Gusto kitang makilala sa aking puso. Amen. Praise the Lord. And if you are here this morning, gusto mong tanggapin si Kristo, I would like to invite you na mag-pray tayo. Huwag po kayong mahiya. Just pray from your heart, not just from your mouth, but from your heart, also from your mouth, but from your heart. Sincerely, na panalangin mo, itong panalangin ito sa Panginoong Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap kita bilang sa tagapagligtas. I will guide you po sa prayer ito. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong oras na ito, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo pa ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa inyo. Nananampalataya po ako na kayo'y namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas ng buhay ko. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maybe you are here this morning, tinanggap mo si Kristo sa puso mo, huwag kang mag-alala. God has a promise to you na someday tatanggapin ka ng Diyos sa langit. Pero this morning, if you are Christians, kung anak ka ng Diyos, na-appreciate mo yung pag-ibig ng Diyos, nakita mo kung gaano kamahal ng Panginoon, nakita mo kung gaano kaikli ang buhay, nakita mo na lahat ng bagay dito mawawalan ng saysay, and God is speaking to you na bumalik sa Panginoon. Alam ko, this is the time na ma-appreciate natin yung Panginoon, yung kabutihan niya, yung pamamahal ng Diyos sa ating buhay. And this is the time na sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to serve you. Hindi lamang po tayo nandito para magpakayaman, para kumita.
para sumikat, para makilala, may we all be reminded that God created you for a purpose. And that's purpose ay walang iba kundi makilala mo siya sa puso mo. At paglingkuran mo siya sa buhay mo. Again, hindi natin alam hanggang kailan tayo. But may we have commitment habang nabubuhay tayo, makapaglingkod tayo sa Panginoon. Let's pray. Father God, thank you for loving us so much. Thank you for giving your own. Happy anniversary po, church, and welcome po sa mga visitors, and thank you very much for coming over para po sa aming anniversary, and we are very thankful at napakasarap po ang pakiramdam po ng church po namin na makasama po kayo. This year po, alam niyo po, hindi po magiging ganito yung church namin. Hindi rin po magiging maayos ang programa without the leaders that behind this church ministry, and without the leadership ng mga itinalaga po ng Panginoon po natin dito. And we would like to appreciate them. Hindi po ito hindi po ito something na malaki, but just an appreciation. Kasi po, mas malaki po ang reward natin sa langit, hindi po dito sa lupa, no? We would like to thank, una po yung ating mission na pinadala po ng church natin doon sa mission field. Gusto po natin silang i-appreciate ang the couples, si Ma'am Alma at saka si Pastor Erning. Please come forward para po bigyan po sila ng appreciation. Ito po, pangkape po. Dito po. Sir, picture, thank you. One more. Ma'am Mel. Okay, isa pa po, itong couple na ito ay wala po akong masabi. They are not perfect, pero sa sarili ko po, perfect po silang couple. Ako lang po yun, bagamat bata po sila sa akin, lagi ko sinasabi, bata po sila mas matanda po silang, mas mature po sila. At sila po ang aking modelo pagdating po sa pagiging mag-asawa, buhay mag-asawa. And hindi lang po sa bilang mag-asawa, pero sa leadership po dito sa church. We would like to appreciate them sa kanilang napakalaking puso para po sa church. Napakalaki po ng puso nila na even their personal time, lagi po nasasacrifice para po sa mga members, para po sa buong church. At many words to appreciate them. Para po gusto ko po tawagin si Sister Angelica para po basahin yung certificate para po sa kanila. Okay po. So nais po namin ibigay po itong Certificate of Appreciation in grateful appreciation of your faithful service, steadfast support, and unwavering dedication as a pastor's wife of Higher Ground Baptist Church. This certificate is proudly presented to Ma'am Melody Ann Canlas. Ganun din po, nais din po namin ibigay ang Certificate of Appreciation in grateful appreciation of your faithful leadership, steadfast dedication, and sacrificial service as the pastor of Higher Ground Baptist Church. Your commitment to faithfully preaching God's Word, shepherding His people, and leading the church in its mission has been a source of encouragement and blessing. This certificate is proudly presented to Pastor Daryl Canlas. Siyempre po, tawagin din po natin yung kanila pong mga kids, ZP and Ziki po.
Palakpakan po natin sila. Okay, magkita na lang po kay Pastor Erning sa coffee shop. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang pastor and family. Thank you very much po, Pastor. Okay, thank you po, Brother Renz, and thank you po, Sir Angelica. And thank you po, Church. Thank you po for this. And we will all be reminded that we don't serve God because of appreciation, but we thank God for this, for the church that appreciate their pastor. Okay? So this time, ay tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po lahat ay tumayo. At kung tayo ng picture taking, okay? Okay lang ba? Sige. Okay, so unang-una church, happy 24th church anniversary po sa atin. No, palakpakan po natin yung bawat isa. Amen. Ano po? At salamat po sa katapatan po ng Panginoong Diyos po sa atin. Ano po? And all of this, ano po, alam niyo po yung history po ng church. Nag-start po tayo sa Kubo, nag-start po tayo sa Terrace. And after 24 years, katapatan po ng Panginoong Diyos, at andito na po tayo. Ano po? And I know na ang Diyos, meron pa po siyang maraming plano para sa atin. Ano po? Pero alam po ninyo, maliban po sa biyaya at katapatan po ng Panginoong Diyos po sa atin, we are very blessed po na meron po siyang isang pastor, no po, na nilagay po dito. And I know Pastor Daryl is a tailor-fit, no po. Siya po ay tailor-fitted sa mga tao ng Higher Ground Baptist Church. Ano po. And I'm thankful na meron po tayong pastor na mapagkumbaba, na po meron po tayong pastor na maintindihin, no po, understanding. Meron po tayong pastor na caring, no po. Sometimes not only spiritually po no po, minsan most of the time personally din po na he cares for us. And as we play a song, no po, as we play the song God Can and He Will, I want to ask the members, no po, members to please, kahit mga members lang po, no po, na kamayan po natin ng ating pastor, na as we, habang pinapatugtog po natin yung music, and kahit yung simpleng thank you, no po, just thank our pastor, as we, bilang isang father ng ating simbahan. Ano po. Sige po, we would like to ask Pastor Dara to please stand sa baba po. Sige, dito po kayo. Mauna po yung doon po. Ano po. Mauna po yung first row dito. Mauna po yung mga nandito. Sige po. Pwede na po kayong, kamayan lang po natin si Pastor Darrell. Kahit mga members lang po. Ano po, mga members lang po. Eyes to see sinners' empty soul I cannot save. I am nothing more than what the Lord has given me, and through His grace alone I boldly say, God can and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. Sige po, tuloy-tuloy po tayo sa mga second row, third row, and last row. Humbled in your presence, Lord, I fall down to my knees, knowing you are there to carry on. I received your love and mercy undeservedly. In my every weakness, you are strong. God can and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can
No matter the task, no matter the hour, He will supply. He knows our need, He knows our everything, and He will provide. God can, and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will, and He will, and He will, and He will, and He will. Amen. Ano po, Pastor Darrell, we thank you so much from the bottom of our hearts, ano po, for guiding and leading us closer to the Lord. Ano po. Sige po, tayo po yung manatiling nakatayo, no po, and we will be having a short picture taking. Okay, sige po, upo muna po tayo lahat at once picture lang po. Okay na ba yung food? God can, and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can, and He will. And He will. And He will. Amen. Marami pong salamat. At wait na lang po natin yung mga food po natin sa mga visitors. And sige po, please be seated na muna po.